Okay, update tayo sa BTC kasi si BTC pumpers, no? Napakaganda nito, no? So kung may longs kayo sa mga ito yung ABCDE na napag-usapan natin. Syempre meron din ako mga bearish diyan, no? Kasi medyo side ako ng bearish kasi hindi ko talaga makita na parang malakas tong cycle na to kung mag-aaron man to ng push to the upside. Wala akong long, so yun lang yung malungkot doon, no? Pero okay lang. Pero para sa inyo, kung nakapag-longs kayo dito sa etong TA natin na to, na dapat magpa-pump to, no? Ang tagal kong ang dami kong beses na sinasabi dapat magpa-pump to after netong move na to. Pero napakabagal nito. Ilang ano to? Ilang weeks to? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tsaka lang na gano'n malakas na pump, no? So almost 3 months. Ang tagal ng consolidation na to, no? 3 months to. Almost 3 months, tama ba? 11 weeks, almost pala. Siguro mga 2.5 months, no? So, nag-fruition na siya. Sa wakas, napakatagal nga lang ng fruition niya na napapaisip rin ako na baka bearish talaga to. Pero yun nga, na-prove tayo ng market as strong. Bullish pala talaga siya, no? So, goods na goods. Etong galaw ni BTC ngayon, so napag-usapan natin to, no, na yung 80k area. Mamaya pag-uusapan natin tong kung ano tong mga nakasulat dito, no, may mga nakasulat diyan eh. Yan, mamaya pag-uusapan natin 'yan. Kasi pinakita ko yung basa ko sa mga tropa ko kung anong potential mangyayari ngayon. Ngayong may ano na tayo, no? May confirmation na tayo ng fifth wave dito. So, hindi ito yung pinag-usapan ko fifth wave. Yung confirmation natin na fifth wave, eto. Meron tayo 1, 2, 3, 4. O di natin alam kung saan pa tong 5, ha? O, 5. Kung sabihin natin ganyan, 5. Kasi etong area ng 90k hanggang 95k actually ending structure area yan. So, meron tayong potential fifth wave dyan. Titignan natin kung pwede ba natin gamitan ng ng bars pattern, kung saan ba pwede mag-landing si BTC. So, sa regular chart, mukhang pwede pa siyang mag-push up, no, hanggang 94k, 95k o baka basically baka mag 96k pa. Sa regular chart, ito yung medyo kailangan natin bantayan kasi, no, ang last kong update, medyo kailangan natin mag-ingat dito sa 1.272. Minimum target to ng fifth wave, minimum. At ang maximum target niya 1.618 madalas, no? Minsan lumalagpas yan, pero most likely baka ibang charting yon, baka logarithmic na yon, na lagpas-lagpas ang fifth wave. Pero eto, madalas maximum target to ng fifth wave. So makikita nyo ngayong araw na to, actually 8 AM na, no? Binabantayan ko kasi ito kasi nag-short ako. Nag-short ako kasi key target tong tong 1.618, no? Kung titignan yan, mamaya natin i-check kung bakit ako dito nag-short, no? So, key target to, no? 1.618. Exactly dun siya sa almost exact dollar accuracy to, no? Medyo tumaas pa siya ng onti ng ng $50, so 89.609, no? Pero ang 1.65 natin, yung golden pocket higher range 89.558, no? So mga $50 na extra. Pero yun nga, nagkakaroon tayo ng some sort of rejection. Tingnan natin ang 1 hour saglit. Ang 1 hour medyo malaki tong bagsak, no? So, meron akong short dito sa bandang 89,300 ata. Ay, kaso sa ano pala yun, sa futures pala yun. So, most likely ang value nun mga 89,150 ata dito sa spot. At sayang, meron akong short sa 89,500. Sorry, 89,600 pala, sorry. 89,600. Wala, di nyo makikita dito. Sa futures yon, kasi ang maximum netong high neto 89,592, no? Sa futures, umabot to ng 89,800. Nag-stop loss ako sa 89,650. Winick up ng 89,681 ba? O 80 plus, mga ganon. Sayang, pero nag-re-enter na lang ulit ako para makapasok ulit ng dito sa potential short 89,300 area. So basically dito mga bandang 89,150. Medyo malakas tong dump na to. Teka lang, ha.
30 minutes, parang decent pa naman, medyo ginagawa rin naman to. Yan, ginagawa to dito at nagpump pa rin naman, no? So, pero parang ano na to, parang since short ko almost magto $2,000 na dump na agad, medyo malaki-laki, no? Medyo malakas yung volatility nito kasi nag-breakout tayo, no? Pero ito yung first two candles na medyo malaki-laki. Yan. Dito, hindi natin masyado makita. Ibig sabihin, medyo may some sort of exhaustion sa pump. No? May exhaustion sa pump na medyo malalaki na tong red candles na to, no? So ito baka tumuloy ito na tipong at least correction, sabihin natin. Mamaya titignan natin kung meron tayong makikita. Anyway, dami natin pag-uusapan. Check natin anong meron dito sa mga drawing ko na to. Papakita ko lang na mabilis, ha. Okay. Actually, binuksan ko pala yung picture ko kanina. Ito na lang. Yung sa Facebook kong picture. So, ito yung nakikita kong galaw ni BTC. So, makikita nyo yung high pa nito, 80k pa, no? Ibig sabihin, kahapon ba o last 2 days ago ko, basta yung update lang. Last update ko lang to chinart na gusto ko sana idagdag dun sa sa video, kaso na-upload ko na yun. So basically, ito ang nakikita ko, no? Dalawang senaryo. Parehas bullish to. Ang problema, yung scenario 1 actually bear market pala to, no, ang scenario 1. Pares to magbe-bear market ng di natin sure kung gaano kalas. Ito multi-bear market to, ito mini bear market. Kung ganito ang structure na meron tayong 5 waves at yung 5th wave dito, ito na makikita niyo yung range nito na 100k, 80k hanggang 100k. Nakapag dito banda sa area na to, so around 90k na tayo, no? Kalagitnaan ng 80k tsaka 100k at 1.618 pa siya. At medyo nagre-reject tayo. Kapag ito nag-reject tayo dito agad-agad, medyo kailangan natin bantayan yung susunod na mga targets na pinag-usapan natin, yung ano nga ba to? So meron tayong parang some sort of wave dito, no? 65k 65k area, kaso parang hindi pa kompleto to. Punta tayo ng daily saglit. So hindi ko sure kung third wave ba to. Kung third wave to, meron pang isa pang pump to, no? So delikado yung short kung kakalabasan. Ibig sabihin, meron tayong potential 1, 2, 3, 4, 5. Madalas sa target 1.618 ang third wave, no? Pero fib retracement kasi to, so dapat ganito ang itsura ng target ng 1.618. Ganyan. Tapos ganyan. Tingnan natin sa log chart. Lagpas siya ng 1.618. So possible na delikado nga yung short ko at umabot pa to ng 90k, 95k, no? Ganyan. Baka gumanyan pa. So meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Possible. Okay? So most likely baka mag-TP-TP ako dito sa mga bandang 80k. Hindi ko sure. No? Check lang natin saglit na kung paano yung neto, yung retracement neto. So meron tayong 1, 2, kung ito yung 3, dapat ang retracement mula number 2 hanggang number 3 at 382 or 236. So tama, mga 80k nga. 80k area dito sa 236 or dito sa 382 sa 73k. Basically retest na ito, no? So area na 80k or itong 73k na possible na bagsakan kung kung nag-temporary top lang to at magko-correct dito sa mga area na to, no? So abang-abang tayo doon. Pwede pa tayo maglong. Ako di na ako maglong. Ayoko talaga maglong, no? Kasi gusto ko long hodl talaga. At sa alts mas gusto ko mag-hodl. At potentially baka kasi marami akong basa na may possibility talaga ng bear market, pero yun nga, na-prove tayo ng market as wrong, no? At least ako. Okay, anyway.
Punta tayo ng weekly ulit. Pag-usapan natin tong part na to, no? So, sa may 65k area, no? Kapag bumalik doon, medyo expect na natin tapos na yung etong bullish cycle na to. Hindi naman tong ito lang na structure na to, itong bullish structure na to. Pwede natin masabi na medyo tapos na yung pag-pump ng bullish structure na yun, na ganyan. At expect tayo magko-correct yan na either isang malaking gantong dump or etong kabila maliit na dump lang, no? Na A, B, C, then potential isa pang pump para sa third wave na pwedeng umabot ng milyones. Medyo mas bias ko etong part na to. Okay? Or etong scenario 1. Okay? Actually, gusto ko mangyari to. Pero yung move na to masyadong malakas para maging first wave at masyado namang paano ba to? Mahina yung alts para maging some sort of new cycle, no? Ay yung problema ko doon. So, papakita ko lang saglit. Yung mga first wave nito, ito no, ang mga first wave nito, madalas hindi higher high, hindi ATH. Tingnan natin ulit dito sa kabila. So, bull cycle lang naman to. Ang mga first wave nito, sabihin natin mga ganito, no? First wave, ito ba yung first? Sabihin natin first wave. Sabihin natin dito pa yung first wave, no? Pero hindi siya nag-ATH agad-agad. Ang next one, ito yung meron naman tayong bull cycle dito. Makita natin, napakasimple. First wave, second wave, third wave, fourth wave, fifth wave. Ang first wave natin, hindi siya ganun kalakasan, no? Hindi siya yung nag-ATH agad. Madalas yung mga nag-ATH ay yung mga final waves or yung third wave. Which is, ito yung third wave, ito yung fifth wave, yung final wave. At ito yung last ATH, no? Meron pa ba tayo makikita dito? Wala na. So, pakita ko lang ulit. Meron tayo dito sa move na to, 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung last ATH. Sabihin natin kahit dito pa yung first wave, hindi pa rin siya ATH, no? Tapos yung, di ko sure kung dito ba yung third wave or dito ba yung third wave, pero basically dito sa area nito, yung third wave. At meron pa siyang isa pang move na fifth wave na puro ano no, third wave tsaka fifth wave puro pa ATH or nag-ATH most likely. Yung first wave yung hindi, no? So dito, ang first wave hindi nag-ATH, no? Kasi madalas kasi ang first wave ay yung kumbaga sa kotse first gear, no? Hindi ka agad magta-top speed ng mabilisan sa first gear. Kailangan mo muna medyo mag-drive ng mabilisan tapos magpapahinga ng onte para mag-switch gears. Kaso mga ano na pala kayo, no? Mga automatic cars na pala kayo. Hindi na manual. Pero yun nga sinasabi ko, no? Mag-switch gears, medyo babagal yung speed. Tapos third gear ng pinaka mabilis na pwede mong i-gas, no? Kumbaga. So, ay lang concern ko. Kaya medyo mas bias ko etong scenario 1 na to, na sa tingin ko fifth wave to. Kasi meron pa tong A, B, C correction na potential. Or pwede sabihin natin, ito lang yung A, B, C, A, B, C, at meron pa tayong fifth wave. Tapos hindi rin to nag-invalidate ng first wave, no? Yung rules sa impulse wave theory, kailangan ang number 4 bumalik sa ilalim ng number 1 para masabi natin na invalidated tong or tapos na yung bull market, no? So ibig sabihin valid pa na meron pa tayong fifth wave. Okay? So ibig sabihin possible na hindi pa to yung fifth wave. Hindi pa. Mas possible na dito pa sa area na to ang fifth wave. Okay?
So, ay lang yung concern ko. Parang mas ito yung nakikita ko. Lalo na yung rate cuts paparating. Uh, medyo yung, yung economy medyo pangit, no? Sa ngayon. Medyo pangit yung economy. Sa tingin ko, at least sa US, no? Mahal yung, ang daming mahal. At tapos ang dami ring, ano ba tawag dito, wala ng trabaho. Parang hindi bullish yung economy, yung labas ng crypto, no, or labas ng stock market. Ay lang yung parang nagpapa-convince sa akin na fifth wave to, no. So dito naman possible naman to, no, possible naman to na meron tayong 1 2 3 4 5, tapos may ABC tayo dito. Isang problema dito, itong move na to mo ang 5 waves to, no. 1 2 3 4 5 ulit, 1 2 3 4 5. Kaso dito parang medyo hindi ko ganun kagusto na ABC lang to, ABC. So most likely baka 5 waves to the downside lang to. So ibig sabihin either yung ano nga, yung bearish scenario dati na invalidated na na meron tayong A, B, C, dapat meron tayong 5 3 5 dito, or kung etong kung ang rason nito ay 5 waves, dahil dito A, B, C na 1 2 3 4 5, most likely ito ang structure na sinusundan, no. Then yung 5 waves na 1 2 3 4 5. So bawal yung ano, no, bawal yung after ng 5 waves meron na namang 5 waves dito. Nangyayari lang yon kapag may C wave no, ito C wave, at ang kakalabasan meron tayong 5 waves ulit na impulse. Okay? So ano pa ba? So ay lang siguro yung ano, yung nakikita ko dito. After netong pump na to, kung ito ang susunod sa ang scenario 1, meron tayong most likely around 2 years na bear market. Most likely hanggang 2026, kasi doon rin yung mga area na ano, no, na medyo wala nang rate cuts or wala na most likely inflation. Doon din yung start na baka mag-flat na yung interest rate, puro nanghihiram na yung mga tao ng pera sa bangko at pump na ng pump si BTC yung kakalabasan. So, mga example yan, no, wala tayong mga problema sa interest rate o kaya sa inflation. Itong area to, no, wala tayong actually problema dito. Kasi natapos dito, no. Actually ano to, paumpisa pa lang pala yung problema. Pero nasa ano pa, early days pa. Ibig sabihin, bullish pa, no? Dito tayo nagkaroon ng mga ng problema banda dito sa mga area to, no? Yan. Pero dyan din yung alt season, kumbaga. Yung mga pahabol na pahabol na pump na lang ang kinakalabasan. Pero yung mga pahabol na yun, tipong malakas na pump, no? Tsaka tayo bumagsak, no? Okay. So, ano pa ba? Teka, check natin kung ano yung kung bakit bakit ako nag-short dito, no, sa 89,500, 89,300 area. Tignan natin sa daily saglit. Last na to siguro. Kasi nalalamunan ko. Teka lang, inom lang ang tubig, Okay. So, titignan natin ang RSI natin. Ang RSI, umabot tayo meron tayong actually parang some sort of resistance dito na bihira natin makita sa RSI. So, lalagay ako ng straight line dito. Makita natin. So, makita natin dito, medyo pwede pang mag-pump to, no, ng konti pa pataas. Pero lahat ng time na medyo nakaabot tayo dito sa kung ano mang value nito, 90 RSI, start ng pag-dump, no, or basically signs ng paghina ni BTC. So sa case dito, meron tayong bearish divergence na napakalaki. Bearish divergence, pero third wave to, so tatandaan niyo malakas ang third wave, So expected to magpump pa to ng konti pa kahit meron tayong bearish divergence. So dito meron tayong maliit na bearish divergence. Yan.
Maliit na bearish divergence, pero malaki yung bagsak ng RSI nito. Kaya malaking bagsak ng RSI. So, medyo delikado yung short ko kasi baka ma-expect ko meron tayong bearish divergence na paparating. No, so, yan. Area ng siguro mga 80k na lang, 80 RSI to 80k to 80 RSI yan. Sumunod, itong mga to, no. Magkakaroon tayo ng some sort of topping pattern dito. Magkakaroon tayo ng ABC correction. ABC. So, after madalas ng pag-top dito, ay nagkakaroon tayo ng correction, no? So, dito, pwede rin natin ma-expect, no? So, ito pa, no? Ayusin muna natin tong, yan. At palakin natin. Burin natin tong, yan. So, ganun din ulit. Itong area na to, pero nag-higher high pa siya na onti pa, no? Yan, nag-higher high pa siya na onti pa. So, ito medyo medyo hindi ko masasabi kung maganda tong entry ko. Kasi ang target nito pwede pang maging logarithmic na na 95k area. So, papakita ko lang saglit ha. Yan, 95k area pa, no? Pero sa regular chart, sa pull na yung golden pocket, which is ay dapat ang final target ng fifth wave. Pero kung logarithmic, ang final target pa sa bandang 95k pa. Ito, no? Ito yung final target ng logarithmic chart. Okay, hindi ko alam kung alin doon yung susundan. Pero nagbabakasakali ako na baka walang bearish divergence dito at dumire-diretso na pababa to. Pero parang lakas pa ni BTC, no? Kasi kaka-start lang na ito, no? Ito yung election at ito ba, kailan ba election? Ito pala election ba? Wednesday, no? Sunod-sunod na nag-pump. Okay. So, ayun siguro update natin. Wala tayong trading idea. Doon pa rin tayo sa ATH area. At wala tayong solid resistance dyan. Maliban lang sa RSI. Yan natin sa SPX saglit. Sa SPX, ganun pa rin, no? Pulado pa rin. I mean, green, then pulado ngayong araw, tapos hindi pa rin niya natatamaan tong 1.618. So, possible na tamaan niya muna. Ganun din to, baka 1.236 or 1.272 lang si Nasdaq. DXY, nagpapakita ng strength. So, medyo malapit-lapit na siya sa mga key resistances, which is parang itong area na to. Mamatahin ko lang to, siguro mga ganyan. Key resistances. O, baka parang ganyan, no? Key resistance to, So, malapit na siya doon sa mga area na yun. At potentially, pag nag-breakout to, baka doon na rin yung start ng pagbagsak ni BTC, kumbaga. Pero hindi ko masasabi ng 100% guarantee na nababagsak agad-agad si BTC. Pwedeng magpump to. Si BTC magpapump rin, pero pahina yung pump, at doon makikita yung mga bearish divergence, no? Tapos tsaka pa lang eventually babagsak to habang palakas si DXY. So, ayun siguro update natin. Last na to siguro yung total 3. Last one, Total 3. So, isa pang rason ko bakit medyo mas bias ko yung pang-unang senaryo. So, kala nyo ATH, no? Titingnan natin sa weekly to. Ang layo pa na ATH. No, kala nyo sa ATH na, no? Lang to, yung parang flag pattern lang to, no? Pakalayo pa, no? Dito pa yung pwede niyang ipunta, no? Tapos yung napakaliit na dump ni BTC, tingnan natin, sobrang pulado agad ni FTM, no? Tapos sa daily, tingnan natin sa daily. Malaki agad tong dump na to, mga almost 2% na agad, no? So, ayun siguro update natin. Kaya di ko masyado gusto na maglong kasi fifth wave medyo ang hina Kaya lang natapos sa ubusan na rin ako, boys. Kaya hindi na ako maka-continue. So, ingat sa trade sa GG's, boys.